Mga kwento ni Apong Isaak. Rodrigo! Aba, ikaw ba yan? Ako nga, Mang Severino. Diyos ko, Panginoon ko! Ikaw nga, Rodrigo! Doon tayo mag-aarap para sa huling laban. Kapag natalo mo ko, maililigtas mo ang iyong anak. Hayop ka talaga! Nasaan ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko! Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa mga giliw ninyong tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa inyo. Isa po ako sa palaging nag-aabang ng bago mong upload sa inyong mga YouTube channel. Kaya naman, naisipan ko na rin po na magpadala ng sarili kong kwento na sana ay magustuhan ninyo at ng inyong mga subscriber. Sinadya ko pong baguhin ang pangalan ng mga tao at lugar sa aking kwento upang maprotektahan po ang kanilang pagkakakilanlan. Darating talaga sa buhay natin na kahit na anong pagtalikod natin sa ating nakaraan ay pilit pa rin tayo nitong susundan kahit saan tayo pagpunta. Isa yan sa napatunayan ko po sa naging karanasan ko sa buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rodrigo. At ito ang aking kwento. O si Rodrigo, at sa kasalukuyan ay malapit ng tumungtong ang edad ko sa 50. Lumaki ako sa isang liblib na baryo na noon ay palaging sinasalakay ng mga kampon ng kadiliman o ng mga aswang na pinamumunuan ni Lazaro. Sa baryong yun ay ako lamang ang inaasahan na makipaglaban sa mga aswang. At nang mapatay ko ang anak na aswang ni Lazaro, ay doon na huminto ang pagsalakay ng mga aswang sa amin. 10 taong gulang pa lamang ang nag-iisa kong anak na si Makisig nang mamatay ang aking asawa nang dahil naman sa malubhang sakit. Para makapagsimula ng panibagong buhay at dahil wala ng pagsalakay ng mga aswang sa baryo namin, ay nagdesisyon na akong manirahan sa Maynila kasama ang aking anak. Agad naman akong nakahanap ng maayos na trabaho at nang dahil sa pagsisikap ay nakapag-ipon ako at nakapagpatayo ng isang maliit na kainan. Doon na unti-unting guminhawa ang buhay namin at nakapagpatayo na rin ako ng sarili naming bahay. Isang gabi, nasa kwarto ako habang hawak ko ang larawan ng aking asawa na si Elena. Tayang Elena, mas magkakaroon sana ng kabuluhan ang magagandang nangyayari sa buhay namin ng ating anak kung kasama ka namin. Nagkataon lang na noong nagkasakit ka ay walang-wala talaga tayo nun. Kaya hindi kita naipagamot. Sigurado ako na mas masaya sana kami ni Makisig kung kasama ka namin sa buhay na ito. Bahagya akong napapitlag nang may kumatok sa pinto ng aking kwarto. Bumukas yun at pumasok ang anak kong binata na si Makisig. Oh, nakauwi ka na pala. Akala ko mamayang madaling araw ka pa uuwi. Gaya ng palagi mong ginagawa kapag kasama mo mga kaibigan mo. O ano, kumain ka na ba anak? May pagkain pa sa ibaba. Initin mo na lang. Busog pa po ako, Tay. Kumain na rin po kami sa labas nila Andrew. At Tay, may sasabihin lang po sana ako sa inyo Ano ba yon? Kung hihingi ka ng pera ay huwag mo nang ituloy. Hindi ko pa rin nakakalimutan ng nalaman ko na panay ang hingi mo ng pera kasi ang sabi mo ay may kailangan kang bayaran sa school. Tapos ay malalaman ko
na ibinibili mo lang pala ng kung ano-anong gadget. Hindi po ba sabi ko po sa inyo gusto ko pong mag-buy and sell ng mga gadget. Ayaw nyo naman po akong suportahan kaya napilitan po akong magsinungaling sa inyo. Saka, nag-aaral pa rin naman po ako Kahit na ba mali pa rin na nagsisinungaling ka sa akin, Makisig. Hindi ka namin tinuruan ng nanay mo ng pagsisinungaling. Kaya sigurado ako na natutunan mo yan sa mga kaibigan mo. Isa pa, ang pag-aaral mo ang pagtuunan mo ng pansin at hindi ang pagninegosyo. Saka mo na yan gawin kapag nakatapos ka na ng pag-aaral. Wala pong mali, Tay, kung gusto ko pong kumita habang nag-aaral. Pero sige, ayos lang. Alam ko naman na hindi niyo ako susuportahan sa gusto kong gawin Wala naman pong bago ron Ano ka ba? Pag-aaral ang unahin mo at huwag ang kung ano-anong bagay. Balang araw ay pasasalamatan mo rin ako sa lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Pero Tay, hindi naman po ako nagpunta rito para humingi sa inyo ng pera Gusto ko po sanang hiramin yung kotse nyo. At bakit mo kailangang hiramin yon? Hindi porke may lisensya ka na sa pagmamaneho palagi mo na yung hihiramin sa akin. Paniguradong kung saan-saan ka na mapupunta kasama yung Andrew na yon. Pwede bang layuan mo na ang kaibigan mo na yon? At kung ano-anong ini-impluwensya nun sa'yo Pwede po bang patapusin niyo po muna ako sa sasabihin ko, Tay? Ang dami niyo po kagad nasasabi. Kung ano-ano po kagad ang naiisip niyo na gagawin ko. Dahil lang sa gusto kong hiramin ang isa sa mga kotse nyo. Kilala na kita, Makisig. Alam ko na kagad ang gagawin mo dahil ilang beses mo na yung ginawa. Para po matahimik na kayo, Tay, sasabihin ko na po ang dahilan kung bakit po ako manghihiram sa inyo ng sasakyan. Pupunta po ako sa baryo natin at isasama ko po si Andrew. Dadalawin po namin ang libingan ni Nanay. Hindi po ba ang tagal na po nating hindi nakakabalik doon? Sa sinabi niyo ni Makisig, ay sandali akong natigilan dahil samot-saring alaala ang bumalik sa akin. Hindi ko rin akalain na maririnig ko ang mga salitang yun sa aking anak, lalo na't matagal ko nang sinabi sa kanya na kailanman ay hindi na kami babalik sa lugar kung saan kami nanggaling. Hindi ka pwedeng pumunta sa lugar na yon. Pero bakit po, Tay? Masama po bang dalawin ko ang libingan ni Nanay at puntahan ang dati nating bahay? Hindi masamang dalawin mo ang libingan ng nanay mo. Ang masama ay hindi natin alam ang sitwasyon sa lugar na yun ngayon. Paano kung may mga aswang na namang sumasalakay doon? Delikado para sa'yo ang bumalik pa roon. Tay, 10 taon pa lang po ako nang umalis po tayo sa baryo natin. 20 na po ako ngayon, Tay. Hindi po ba masyado na matagal na panahon yun na hindi natin nadadalaw si Nanay? Isa pa, umalis po tayo ron na wala na pong mga aswang na sumasalakay doon, di ba? Tama ka. Matagal na panahon na nga tayong hindi bumabalik doon. At sa mga panahong yon, ay wala tayong ideya kung ano na ang nangyayari doon. Malaki pa rin ang posibilidad na may mga aswang na namang umaatake sa baryong yon. Kaya naman makinig ka sa akin, anak. Hindi ka babalik sa lugar na yon. Kahit ako, ay matagal ko na sinabi sa sarili ko na kailanman ay hindi na ako tatapak pa roon. Kung gusto mong alalahanin ng nanay mo, ay dito mo na lang sa bahay yung gawin at hindi mo na kailangang magpunta pa sa lugar na yon. Kung makapagsalita naman po kayo, Tay, parang wala po kayong magagandang alaala sa baryo kung saan po tayo nanggaling. Hindi po ba? Doon niyo po nakilala si Nanay. Doon din po kayo pinanganak sa baryong yon. Kayo, hinangaan po ng mga tao dahil sa galing ninyong makipaglaban sa mga aswang. Hindi po ako makapaniwala na naririnig ko po mga ganyang salita mula sa inyo. Kulang na lang po isumpa niyo ang baryo natin Hindi mo ba talaga nakukuha ang ibig kong sabihin, ha, Makisig? Wala akong galit o kahit kaunting hinanakit sa baryo natin. Ang sa akin lang naman, hindi talaga ligtas na magpunta ka roon dahil hindi natin alam kung ano ang sitwasyon doon ngayon. Paano po natin malalaman, Tay, kung di po tayo magpupunta?
Hindi po ako pupunta ron para magsaya o magbakasyon kung yan po ang iniisip nyo. Gusto ko lang po talagang dalawin ang libingan ni nanay. Kahit buhay ang nanay mo ay sigurado ko na hindi kanya papayagan na bumalik sa baryo natin. Kaya sundin mo na lamang ang sinasabi ko sa'yo. Kung buhay si nanay, malamang ay hinahayaan niya akong gawin ang gusto ko. Basta alam niya na para yun sa ikabubuti ko. Anong sinabi mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Kahit naman po ipaliwanag ko sa inyo, hindi nyo rin ako maiintindihan eh. Magsasalita pa sana ako, pero bigla akong tinalikuran ni Makisig at walang lingon-likod na lumabas siya ng aking kwarto. Makisig! Makisig, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Makisig! Kahit na anong pagtawag ang gawin ko sa aking anak, ay hindi na siya bumalik. Napailing na lamang ako. Alam ko na masama ang loob niya dahil hindi ko siya pinayagan sa gusto niyang gawin. Pero ginawa ko yun hindi para kontrolin siya, kundi dahil alam kong yun ang makakabuti para sa kanya. Hindi ko kayang ilagay sa alanganin ang buhay ni Makisig, lalo na't matagal na kaming walang balita sa baryo kung saan kami nanggaling. Wala kaming ideya kung payapa pa rin ba roon o muli na namang sinasalakay ng mga aswang ang lugar na yon. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko ang panlalamig ni Makisig sa akin. Kahit pinipilit kong mag-usap kami, ay hindi siya nagsasalita. Mas naging madalas na nasa labas siya kesa nasa bahay. May hinala ako na kahit hindi ko siya pinayagan na umuwi sa aming baryo, ay itutuloy pa rin niya ang gusto niya. Kaya itinago ko sa aking vault ang lahat ng susi ng aming sasakyan. Aminado ko na simula nang umalis kami sa aming baryo, ay hindi na kami bumalik doon kahit para dalawin man lang ang libingan ng aking asawa. Nangangamba kasi ako na baka kapag bumalik kami roon ay sasalubong sa amin ang balita na may mga aswang na naman doon. Kilala ko ang aking sarili kapag nalaman kong may pagsalakay na naman ang mga aswang sa aming baryo, ay hindi pwedeng hindi ko haharapin ang mga halimaw na yon. Maayos at tahimik na ang buhay namin ng anak ko at ayoko na yung maging magulo. Isang umaga, pagkagising ko, ay agad akong bumaba para mag-almusal. Naabutan ko ang aming kasambahay na si Manang Celia na naghahain. Umupo na ako at nang matapos na siyang maghain, ay saka ko siya kinausap. Manang Celia, katukin niyo na nga po si Makisig sa kwarto niya at pababain niyo po siya rito para magkakasabay na po tayo mag-almusal. Sir, nakalimutan niyo na ho ba? Ang alin? Umalis po si Makisig kaninang madaling araw. Sakto kasi na lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Tapos naabutan ko siyang palabas ng bahay. At saan naman siya pupunta? Hindi ko alam, sir. Tinanong ko pero ang sabi niya secret daw. At sabi ko pa nga sa kanya, sir, baka mapagalitan mo siya, pero at sabi niya alam mo raw kung saan siya pupunta. Nagpaalam daw siya sa inyo, sir. Ano? Bakit mo hinayaan na umalis si Makisig? Hindi siya nagpaalam sa akin kung saan siya pupunta. Sana man lang ginising mo ako, Manang. Huwag naman po kayong magalit sa akin, sir. Naniwala lang naman po ako sa sinabi sa akin ni Makisig. Hindi ko naman akalain na nagsisinungaling lang pala siya, sir. Ay nako, napakatigas talaga ng ulo ng anak kong yon. Alam ko kung saan siya pupunta. Saan po, sir? Kapag ba sinabi ko sa'yo, babalik dito si Makisig. Tawagan mo nga si Makisig. Nasa taas kasi ang cellphone ko Inilabas ni Manang Celia ang cellphone niya at agad niyang tinawagan si Makisig. Ay sir, sumagot na po si Makisig.
Hello, Makisig. Kakausapin ka raw ng tatay mo. Makisig! Makisig! Sir, pinatayan po ako ni Makisig. Bakit kaya? Manang naman, bakit mo sinabi na kakausapin ko siya? Hindi ba, sir, kakausapin mo naman talaga siya? Kaya nga ang sabi mo tawagan ko siya. Oo nga, Manang. Pero hindi mo sana muna sinabi na kakausapin ko siya. Pagkasagot sana ni Makisig sa tawag mo, ay hindi ka na muna nagsalita at ibinigay mo na sa akin kagad yung cellphone mo. Hindi naman kasi clear ang instruction mo, sir. Sana kasi sinabi mo kagad para alam ko kung ano ang gagawin ko. Kasalanan mo rin, sir. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Manang. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Kunin mo na nga lang ang cellphone ko sa kwarto ko. At ako na ang tatawag kay Makisig. Aalis na sana si Manang Celia, pero agad siyang bumalik. Paracetamol, sir? Gusto mo ba na ikuha na kita? Anong gagawin ko sa paracetamol? Ang sabi mo kasi, sir, sumasakit ang ulo mo. Kapag kasi masakit ang ulo, umiinom kagad ako ng paracetamol at nawawala naman kagad yon. Tama na, Manang, tama na. Kunin mo na lang yung cellphone ko. At baka magdilim pa ang paningin ko. Nakukulangan ka ba sa liwanag ng ilaw dito, sir, sa atin? Magpatawag na lang kaya muna ako ng electrician para dagdagan ng ilaw. Manang, yung cellphone ko na lang. Kunin mo na, pakibilisan mo. Sige, sir. Kukunin ko na po. Nagmamadaling nagtungo si Manang Celia sa ikalawang palapag ng bahay. Habang hinihintay ko siya, ay nasa puko ang aking ulo. Minsan, hindi ko na alam kung namimiloso po lang ba si Manang Celia o normal lang sa kanya ang makipag-usap sa akin ng ganoon. Pero kahit isa siya sa dahilan ng pagsakit ng ulo ko, ay wala akong balak na kumuha ng bagong kasambahay. Masipag kasi siya at subok ng mapagkakatiwalaan. Hindi nagtagal ay bumalik na si Manang Celia. Agad niyang inabot sa akin ang cellphone ko. Sinubukan kong tawagan si Makisig, pero nakapatay na ang cellphone niya. Nakita niyo na, Manang? Pinatay na ni Makisig ang cellphone niya. Bakit parang ako na naman, sir, ang sinisisi mo? Hindi naman ako nagpatay ng cellphone ni Makisig. Hindi na lang ako nagsalita dahil alam ko na kapag nagsalita pa ako ay mas lalong hahaba ang usapan namin ni Manang Celia at baka nga tuluyang sumakit na ang ulo ko. Hanggang sa isang ideya ang naisip ko. Nagpadala na lang ako ng text message kay Makisig at sinabi ko na kapag hindi niya ako tinawagan ay hindi na siya makakatanggap ng allowance sa akin buwan-buwan. Umasa ako na magiging epektibo ang pananakot ko na yon sa kanya at anumang oras sa araw na yon ay tatawag siya sa akin. Maghapon akong naghintay ng tawag ni Makisig. Hindi na rin ako umalis ng bahay dahil alam ko na hindi ako makakapagtrabaho ng maayos hanggat hindi ko nakakausap ang anak ko. Alam ko naman kung saan siya pupunta, pero gusto ko pa rin na marinig mismo sa bibig niya ang mga sagot sa mga tanong ko. Paminsan-minsan ay sinusubukan ko pa rin kontakin ang number ni Makisig, pero bigo pa rin ako dahil nakapatay pa rin ang cellphone niya. Hanggang sa sumapit na ang gabi, hindi pa rin tumatawag sa akin si Makisig. Nasa hapagkainan na kami ni Manang Celia. Maganang kumain si Manang Celia habang ako naman ay nakatulala. Sir, bakit hindi ka pa kumakain? Lumalamig na yung sinigang, oh. Hindi ko kayang kumain, Manang Celia, hanggat hindi ko nakakausap si Makisig. Tumayo si Manang Celia at sinimulan niyang alisin ang pinggan at mangkok na nasa harapan ko. Hinawakan ko ang braso niya at may pagtataka kong tumingin sa kanya. Manang, at saan mo dadali ng mga yan? Ang sabi mo kasi, sir, hindi mo kayang kumain hanggat hindi mo nakakausap si Makisig. Di, saka ko na lang ito ilalagay
kapag tumawag na po sa inyo si Makisig, sir. Ibalik mo mga yan dito, Manang Celia. Ay, Diyos ko. Sumasakit na naman ang ulo ko sa'yo. Sinusunod ko lang naman ang mga sinasabi mo, sir. Ibinalik na ni Manang Celia sa harapan ko ang pinggan at mangkok. Nang bumalik siya sa upuan, ay saktong tumunog ang cellphone ko na nasa ibabaw ng lamesa. Pakiramdam ko ay tumalon ang puso ko nang rumihisto sa screen ng cellphone ang pangalan ni Makisig. Agad ko yung dinampot at sinagot ang tawag. Hello, anak. Makisig. Nasaan ka? Talagang tinatanong niyo pa po. Hindi po ba sinabi ko na po sa inyo kung saan ko gustong pumunta? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ay, nako. Siguro ay sinusulong ka na naman ng kaibigan mo, no? Mali po kayo, Tay. Sariling desisyon ko po ito. Hindi ko po kasama si Andrew kasi may pupuntahan daw siya. Saka, nag-commute lang po ako kasi alam ko pong itinago niyo ang lahat ng susi ng sasakyan natin. Ay, nako. Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Kayo po ang hindi marunong makinig sa akin, Tay. Alam ko po ang ginagawa ko. Wala po akong masamang gagawin sa baryo natin. Dadalawin ko lang po ang libingan ni Nanay. Ano po bang masama roon? Anak naman, hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Hindi natin alam ang sitwasyon sa lugar na yon. Nasaan ka na ba? Bumalik ka na rito. Sorry, Tay, pero malapit na po ako eh. Huwag po kayo mag-alala. Dahil kung hindi na po pwedeng tulugan ng bahay natin, ay doon na lang po muna ako kay Mang Severino makikituloy. Sige po, Tay. Mawawalan na po ako ng signal eh. Teka, Makisig anak. Makisig, bumalik ka na rito. Winawarningan kita. Hindi ka na talaga makakakuha sa akin ng monthly allowance mo. Naputol na ang tawag na yon. Nanginginig ang mga kamay na sinubukan kong tawagan ulit si Makisig. Pero hindi ko na siya makontak at wala akong ideya kung pinatay ba niya ang kanyang cellphone o talagang nawalan na siya ng signal. Kulang na lang ay ibato ko ang hawak kong cellphone sa sobrang inis ko. Hindi ko mawarian kung bakit lumaki si Makisig na ganun katigas ang ulo. Doon ko mas lalong naramdaman ang kawalan ng aking asawa. Sigurado kasi ako na kung buhay pa siya ay mas magagabayan niya ng maayos ang aming nag-iisang anak. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yon nang dahil sa pag-iisip kay Makisig. Kinakabahan ako dahil baka may mga aswang na namang sumasalakay sa baryo na pinanggalingan namin. Kinailangan ko nang uminom ng pampatulog dahil hindi ako maaaring magpuyat dahil marami akong kailangang asikasuhin sa negosyo namin sa susunod na araw. Pero nang nakatulog na ako, ay dinalaw naman ako ng isang hindi magandang panaginip. Sa panaginip ko, ay nagpakita sa akin ang asawa ko. Umiiyak siya at nakikiusap siya sa akin. Nasundan ko si Makisig sa aming baryo. Aniya, ay may hindi magandang mangyayari sa anak namin kung hindi ko agad may aalis doon si Makisig. Nang magising ako sa panaginip na yon, ay habol ko ang aking hininga. Tagaktak ang malamig na pawis sa aking muka. Naniniwala ako na merong mga panaginip na hindi lang basta panaginip. Malakas ang pakiramdam ko na ang pagpapakita ng aking asawa sa panaginip ko ay isang uri ng babala na hindi ko dapat ipagsawalang bahala. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at nagdesisyon na akong sundan si Makisig. Pagsapit ng umaga ay naligo agad ako at nag-empake ng ilang piraso ng mga damit. Pagbaba ko sa sala ay napakunot ang noon ni Manang Celia nang makita niya ako. Aba sir, mukhang magbabakasyon ka. Saan ang punta mo? Manang Celia, porke ba may dalang bag, magbabakasyon na kagad? Susundan ko si Makisig. Kailangan
maiuwi ko na kagad siya rito. Ay ganun ba, sir? Pasama naman ako sa inyo, sir. Maiinip lang ako rito sa bahay kasi wala akong kasama. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi pwedeng wala akong nakakausap. Wag na, Manang Celia, dito ka na lang. Bantayan mo tong bahay. Aba sir naman, bakit kailangan bantay ng bahay? Hindi naman ito aalis dito. Wala naman itong mga paa. Manang Celia, talaga bang libangan mo na ang pilosopuin ako? Hindi naman, sir. Alam nyo kasi, mas maganda na isama nyo ko. Paano kung hindi makinig si Makisig sa inyo? Eh di pwedeng ako makipag-usap sa kanya, hindi ba? Malapit sa akin si Makisig, sir. Sandali ako nag-isip sa sinabing yun ni Manang Celia. Totoo na malapit si Makisig sa aming kasambahay. Simula kasi nang itayo ang bahay namin, ay si Manang Celia na ang aming kasama. Sa tagal ng panahon, ay hindi na naging iba ang turing ng anak ko sa kanya. O siya, sige, sumama ka na. Huwag ka na magdala ng maraming damit, ha? At bilisan mo. Sumunod ka na lang sa akin sa kotse. Salamat, sir. Thank you talaga, sir. Ang bait niyo talaga sa akin, sir. Kaya hindi po ako aalis dito hanggang sa mamatay ako, sir. Ang dami mo naman sinasabi. Bilisan mo naman ang Celia. Lumabas na ako ng bahay at inilabas ko na rin ang isa sa aming mga sasakyan. Hindi nagtagal ay dumating na si Manang Celia at agad kong pinaandar ang kotse. Hindi na ako nagsayang pa ng oras dahil alam ko na bawat segundo ay mahalaga, lalo na't sa sandaling yon ay alam kong naroon na si Makisig sa aming baryo. Naging napakahaba ng aming pagbiyahe para lang makarating sa aming destinasyon. Sa totoo lang, hindi ko akalain na babalik pa ako sa lugar na yon makalipas ang napakahabang panahon. Ngunit kailangan ko yung gawin para sa kaligtasan ng aking anak. Mabagal naming binaybay ang daan sa aming baryo at samot-saring alaala ang bumalik sa aking isipan. Halos walang pinagbago ang lugar. Kung meron mang nagbago, ay yung merong mga bahay na dumagdag. Nadaanan ko rin ang aming bahay at may lungkot akong naramdaman dahil sira-sira na yon. Sir, ang lugar ba itong pinuntahan natin? Napakalayo at sobrang liblib. Kahit ang cellphone ko walang signal. Dito kami dating nakatira, Manang Celia. Dito'y pinanganak si Makisig. Pero sir, paano naman po kayo nakasiguro na nandito po si Makisig? Nagpaalam siya sa akin na pupunta siya rito kasi gusto niya raw dalawin ang libingan ng nanay niya. Pero hindi ko siya pinayagan. Kilala mo naman si Makisig, di ba? Basta't may gusto siyang gawin, kahit pagbawalan ko, ay gagawin niya pa rin. Sos, nagmana lang naman ang anak niyo sa inyo, sir. May sinasabi ka ba, Manang Celia? Ay, wala, sir. Pero kung gusto lang niya pong dalawin ang libingan ng nanay niya, bakit mo naman siya pinagbabawalan, sir? Malamang, namimiss lang po niya ang nanay niya. Mahirap ipaliwanag, pero kailangan maiuwi natin kagad si Makisig sa Maynila. Hindi nagtagal, ay inihinto ko na ang kotse sa harapan ng isang kubo na nakatayo sa malawak na bakuran. Napapalibutan ng kubo ng iba't ibang punong namumunga. Sa harapan ay may mga kung ano-anong halaman. Nauna akong bumaba at agad na sumunod si Manang Celia. Malalaki ang hakbang na lumapit ako sa kubo at magkakasunod akong kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang bumungad sa amin. Payat ang matandang lalaki. Medyo matangkad siya at ang buhok niya ay puro puti na. Bumakas ang gulat sa mukha ng matandang lalaki nang makita niya ako. Para bang nakakita siya ng isang patay na bumangon mula sa hukay. Rodrigo! Aba, ikaw ba yan? Ako nga, Mang Severino. Diyos ko, Panginoon ko! Ikaw nga, Rodrigo!
Maluwa-luwa akong niyakap ni Mang Severino. Sa higpit ng yakap niya ay naramdaman ko kung gaano siya kasaya na muli niya akong nakita matapos ang mahigit 10 taon. Nang humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin, ay agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at bakas pa rin sa mukha niya ang pagkabigla. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang laki na ng pinagbago mo, Rodrigo. Mukhang asensado ka na sa buhay. Hindi naman po, Mang Severino. Medyo pinalad lang po ang buhay sa Maynila. Sir, hindi mo ba ako ipapakilala sa lalaking kausap mo? Ah, oo nga pala, Mang Severino. Ito ho si Manang Celia. Siya po ang kasambahay namin sa bahay. Masaya akong makilala ka, Mang Severino. Ako rin, Celia. Nagkamay ang dalawa at napangiwi ako nang kumurap-kurap si Manang Celia habang nakatingin kay Mang Severino na para bang napupuwing siya. May paglabas pa nga siya ng dila na para siyang isang gutom na iguana. Naramdaman ko ang koneksyon sa dalawang matanda at nahulaan ko na nakaramdam ng pagkagusto ang dalawa sa isa't isa. Dahil parang walang balak na bitiwan ng dalawa ang kamay ng isa't isa, ay ako na ang nagiwalay sa mga kamay nila. Oo, tama na yan, tama na yan. Baka mamaya mahipan pa kayo ng hangin. Baka magdikit habang buhay ang mga kamay ninyo. Pasensya ka na, Rodrigo. Natulala lang kasi ako sa kagandahan nitong si Celia. Ikaw naman, Mang Severino. Bolero ka pala. Baka mamaya marinig tayo ng asawa mo at kung ano pa ang isipin niya. Ay nako, matagal nang patay ang asawa ko. Baka nga ang asawa mo ang magalit kapag narinig ang ating pinag-uusapan. Wala akong asawa. Isa akong matandang dalaga na matagal nang hindi nadidiligan. Teka, sandali. Pwede bang mamaya nyo na ituloy yung landian nyo? Mang Severino, nandito po ako para sunduin ang anak ko si Makisig. At sabi po niya kasi, ay dito siya tutuloy sa inyo kung sakaling hindi na maaaring tirahan ng bahay namin. Nakita ko po kasi na sira na po ang bahay namin. Kaya sigurado ako na dito tumuloy si Makisig. Kinabahan ako nang biglang sumeryoso ang muka ni Mang Severino. Matagal siyang nakatingin sa akin na tila nag-iipon siya ng lakas ng loob para muling magsalita. Maya-maya pa ay umubo siya para alisin ang nakabara sa kanyang lalamunan. Ang mabuti pa ay sa loob na tayo mag-usap. Halika, tuloy kayo. Nilakihan ni Mang Severino ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok kami ni Manang Celia. Magkatabi kaming naupo sa isang mahabang upuan na naroroon, habang si Mang Severino ay umupo sa pang-isahang upuan. Mang Severino, huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Nandito ba si Makisig? Oo, nandito nga siya. Dumating siya rito kahapon at nagulat nga ako sa pagdating niya. Sinabi niya na makikituloy siya rito sa bahay ko dahil sira na nga ang inyong bahay. Pinatuloy ko siya dahil alam kong wala siyang ibang mapupuntahan habang nandito siya. Ngunit ikinalulungkot ko na sa ngayon ay wala na siya rito sa bahay ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Umalis na po ba siya? Bumalik na po ba siya na Maynila? Sana nga ay ganun lang ang nangyari. Pero hindi. Huwag kang mabibigla, Rodrigo. Pero ilang taon nang sumasalakay ang mga aswang dito sa baryo natin na pinamumunuan ni Lazaro. Ano? Si Lazaro? Ang akala ko ba'y nangako na siya na hindi na siya magbabalik dito matapos kong patayin ang anak niyang aswang? Kung alam ko lang na hindi siya tutupad sa naging usapan namin, ay dapat pinatay ko na siya noon pa. Sandali, sir. Ano bang aswang-aswang ang sinasabi niyo? Huwag niyong sabihin na may aswang sa lugar na ito, sir. Mamaya na ako magpapaliwanag sa inyo, Manang Celia. Hayaan mo muna kami makapag-usap ni Mang Severino. Pero Mang Severino, kung wala rito sa bahay mo ang anak ko,
Nasaan siya? Nung nakaraang gabi, ay sumalakay dito sina Lazaro. Pero halatang ang puntirya nila ay si Makisig. Dahil dito lang sila sa bahay nagpunta. Kinuha nila si Makisig. At ang sabi ni Lazaro, kung sakaling darating ka rito, ay sabihin namin sa iyo na hawak niya ang iyong anak. Aniya, ay kailangan mong puntahan si Makisig sa kuta nila, doon sa paanan ng bundok. Nilukob ako ng labis na kaba at takot sa aking narinig. Nanlamig ang buo kong katawan na para bang binuhusan ako ng isang drum na yelo. Doon ko napatunayan na totoo ang babala ng aking asawa nang magpakita ito sa aking panaginip. Sa kasamaang palad ay huli na nang dumating ako dahil nakuha na ni Lazaro ang aking anak. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao. Napakahayop talaga ni Lazaro. Sigurado ko na matagal niya na itong pinagplanuhan para maghiganti sa akin. Hinintay niyang bumalik dito ang anak ko para makuha niya. Yan din ang naisip naming lahat. Patawarin mo kami kung hindi namin nagawang protektahan si Makisig. Lahat kami nagulat sa biglaang pagsalakay ng mga aswang nung nakaraang gabi. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin, Mang Severino. Dahil wala namang kayong kasalanan sa akin. Kung meron man dapat humingi ng tawad sa akin, ay walang iba kundi si Lazaro. Pero kahit humingi pa siya ng tawad, ay hindi ko yun ibibigay sa kanya. Sisiguraduhin ko na sa susunod na magkakaharap kami, ay papatayin ko na siya. Kung ganun, ay haharapin mo si Lazaro at ang mga alagad niya. Ganun na nga, Mang Severino. Yun naman ang dapat kong gawin. Dahil buhay na ng aking anak ang nakasalalay dito. Pero Rodrigo, ang sabi ni Lazaro ay kailangan mo siyang puntahan sa kuta nila sa paparating na pagbilog ng buwan. At alam mo naman kung bakit yun ang pinili niya. Dahil mas malakas sa mga aswang kapag bilog ang buwan. Tuso talaga siya. Pero bilog man o hindi ang buwan, ay kaya ko siyang harapin. Nagawa ko na siyang pabagsakin noon at magagawa ko ulit yun ngayon. Kailangan ko lang ng mabilis ang pagsasanay dahil matagal-tagal na rin ang huling beses na nakipaglaban ako sa mga aswang. Habang nagpapatuloy ang pakikipag-usap ko kay Mang Severino, pakiramdam ko ay nakalutang na ang aking utak. Wala na ako sa aking sarili dahil ang tanging nasa isip ko ay kung ano ang kalagayan ng anak ko sa sandaling yon. Natatakot ako na baka kung ano na ang ginawa ni Lazaro kay Makisig dahil sa tindi ng galit niya sa akin. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay lumabas ako ng bahay ni Mang Severino. Habang nakatayo ako sa labas, ay nanigarilyo ko upang kahit paano ay kumalma ang aking pakiramdam. Nakakailang buga pa lamang ako nang may marinig akong papalapit sa akin. Sa paglingon ko ay nakita ko si Manang Celia na palapit sa akin. Tumayo siya sa kaliwa ko. Sir, hindi ba't matagal ka nang huminto sa paninigarilyo? Ngayon lang naman ulit, Manang Celia. Kailangan ko lang kumalme. Kanina pa kasi ako hindi mapakali. Baka naman pwede mo nang sabihin at ipaliwanag sa akin ang nangyayari dito, sir. Mula kanina ay pinagbigyan na kita at hindi kita inabala. Isa akong manunugi sa baryong ito, Manang Celia. Nang mamatay sa sakit ang asawa ko at masiguro kung niligtas na ang baryong ito mula sa mga aswang, ay saka kami umalis dito ni Makisig. Si Lazaro, sir. Sino ba siya? Bakit at sabi mo gusto niya maghiganti sa iyo? Si Lazaro ang pinuno ng pinakamalakas na grupo ng aswang na sumasalakay dito noon. Nagkaroon kami ng matinding pagharap at nagawa kong patayin ang anak niyang aswang. Sugatan na noon si Lazaro.
pwedeng-pwede ko na siyang patayin. Pero nakiusap siya sa akin na hayaan ko siyang mabuhay. Nangako siya na kung bubuhayin ko siya, ay magbabago na siya. Aniya, ay lalayo na siya at kailanman ay hindi na siya babalik dito. Ang sabi pa niya, nawala na siya ng anak, kaya't nawala na rin siya ng dahilan para makipaglaban. Kaya naman, hinayaan ko siyang umalis at mabuhay. Pero bakit binuhay mo pa siya, sir? Dahil isa akong tatay, naramdaman ko ang sakit na nararamdaman noon ni Lazaro. At bilang isa rin akong ama, ayun na lamang ang kaya kong ibigay sa kanya. Naniwala ako na magbabago siya at lalayo. Pero hindi siya tumupad sa aming usapan. Malinaw na ang lahat sa akin, sir. Malinaw na isang paghihiganti nga ang ginagawa ng Lazaro na yon. Tama ka, Manang Celia. Pinatay ko ang anak niya, kaya dinukot din niya ang anak ko. Malinaw sa akin na balak din niyang patayin si Makisig bilang pag-iiganti sa akin. Diyos ko pong mahabagin. Huwag naman sanang mangyari yan, sir. Hindi talaga yun mangyayari, Manang Celia. Dahil gagawin ko ang lahat para iligtas ang aking anak. Hindi ako papayag na magtagumpay si Lazaro sa gusto niyang mangyari. Pero sir, hindi niyo po ba naisip na maaaring isang patibong ang paghaharap ninyo ni Lazaro? Narinig ko na kailangan mo magpunta sa kuta ng mga aswang sa paparating na pagbilog ng buwan. At kapag bilog ang buwan, sir, ay mas malakas ang mga aswang. Hindi kaya paghahandaan ka nila, sir? Wala akong pakialam sa bagay na yung, Manang Celia. Ang gusto ko lang ay ang mailigtas si Makisig. Kahit isa yung patibong ay sigurado ko na kaya ko silang laban ng lahat, lalong-lalo na si Lazaro. Kahit sarili kong buhay ay kaya kong isugal para sa aking anak. Hindi mo na nakapagsalita si Manang Celia. Matapos ko yung sabihin, nang tumingin ako sa kanya, ay nakangiti siya ng matamis. Nagtaka ako sa naging reaksyon na yon ni Manang Celia. Oh, Manang Celia, bakit nakangiti ka dyan? Wala lang, sir. Naisip ko kasi na kung naririnig di Makisig ang mga sinasabi mo ngayon, ay sigurado akong matutuwa siya, sir. At bakit mo naman nasabi yan? Madalas kasing maglabas ng sama ng loob si Makisig sa akin, sir. Sinasabi niya na pakiramdam daw niya ay hindi mo siya mahal at wala kang pakialam sa kanya. Naniniwala siya na mas mahal mo ang negosyo mo kesa sa kanya, sir. Mahal na mahal ko ang anak ko. Kaya nga, tinututukan ko ang negosyo namin dahil gusto ko siyang mabigyan ng mas maganda pang buhay. Kung hindi ko paglalaanan ng oras ang aming negosyo, ay baka matagal na kami bumalik sa pagiging mahirap. At kung wala ang negosyong yon, ay baka hindi nagagawa ni Makisig ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya, gaya ng pagbili ng kung ano-ano at ang halos gabi-gabi niyang pagpunta sa bar. Hindi mo ba nahahalata, sir, kung bakit ginagawa ni Makisig ang mga bagay na iyon? Kung bakit matigas ang ulo niya at madalas ay sinusuway ka niya, sir? Yun ay dahil gusto niyang pansinin mo siya. Sinabi niya sa akin na kapag may nagawa kasi siyang mali, ay saka mo lang siya kinakausap para pagalitan, Sir Rodrigo. Alam niyo, sir, uhaw sa atensyon at oras mo si Makisig. Alam ko na mas marami ang oras mo para sa iyong negosyo dahil yun ang bumubuhay sa inyong mag-ama. Pero sana, sir, ay huwag mo rin kakalimutan na meron kang anak at nag-iisa lang siya sa buhay mo. Pakiramdam ko ay napakaraming palaso ang bumaon sa dibdib ko sa mga sinabing yon ni Manang Celia. Natigilan ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong sabihin hanggang sa iniwanan na ako ni Manang Celia at bumalik na siya sa loob ng bahay. Hindi ko namalayan na may mga luha nang pumapatak mula sa mga mata ko. Naisip ko ang nararamdaman ni Makisig sa tuwing nasa bahay kami
pero hindi ko man lang siya kinakausap. Hindi ko tinatanong kung kumusta na siya o anong ginawa niya sa maghapon dahil kahit nasa bahay ako ay nakatutok pa rin ako sa pagtatrabaho. Nang sandaling yon ay napagtanto ko ang kakulangan ko bilang ama sa aking nag-iisang anak. Tumingala ako sa kalangitan habang walang patid ang aking pagluha. Panginoon ko, nakikiusap ako sa inyo. Hayaan mo akong magtagumpay na iligtas ang aking anak mula sa mga aswang. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon para bumawi sa kanya, Panginoon. Nangangako po ako sa inyo na ibibigay ko na kay Makisig ang pagmamahal ng isang tatay na dapat ay nararamdaman niya mula sa akin. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa aking kinatatayuan. Ayoko pang pumasok sa bahay ni Mang Severino dahil ayokong malaman nila na ako ay umiiyak. Kilala kasi nila ako bilang matatag at matapang na hindi marunong umiyak. Hinayaan ko lang ang sarili ko ng sandaling yon na ilabas ang lahat ng emosyon na dapat kong ilabas. Nang sumunod na araw, sa almusal, ay pinag-usapan namin ni Mang Severino ang dapat kong gawin upang iligtas si Makisig mula sa aswang na si Lazaro. Mamaya, sisimulan ko na kagad ang aking pagsasanay. Pero 1 linggo pa pala bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Parang hindi ko na kayang maghintay ng ganong katagal. Ano kaya kung sumugod na ako sa kuta ng mga aswang? Naiintindihan ko kung bakit mo yan nasasabi. Pero hindi magandang ideya na sumugod ka roon nang hindi pa dumarating ang gabing sinabi ni Lazaro. Baka kapag sumuway ka sa sinabi niya, ay kung anong gawin niya kay Makisig. Tandaan mo, hawak ni Lazaro ang buhay ng anak mo, Rodrigo. Sa bagay, may punto ang sinabi nyo. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala kay Makisig dahil baka kung ano nang ginagawa sa kanya ni na Lazaro. Pero kailangan ko ang aking agimat, Mang Severino. Maaari bang mamayang gabi ay samahan niyo ako sa kuweba kung saan ko yun itinago? Oo naman, kung gusto mo, pagkatapos natin mag-almusal, ay magtungo na tayo roon. Sige po, hindi ako maaaring makipaglaban sa mga aswang nang wala yun dahil yun ang magdadagdag sa lakas ko. Sasama ako sa inyo, sir. Ayoko mag-isa lang dito dahil maiinip lang ako. Kung gusto niyo sumama, ikaw ang bahala, Manang Celia. Pero magpapaalala lang ako, malayo rito ang kuwebang kailangan natin puntahan. Mahabang lakarin yun at baka mapagod kagad kayo. Huwag kang mag-alala, sir. Dahil sanay akong mapagod. Ang dami ko kayang ginagawa araw-araw sa bahay nyo. Kaya parang na-train na rin ako sa mga ganyang lakarin na mahaba. Aba, kung makapagsalita ka naman, Manang Celia, ay parang hirap na hirap ka sa bahay namin. Baka mamaya niyan isipin ni Mang Severino, inaalipin ka namin doon. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Hindi ko iniisip na hindi maganda ang pagtrato nyo kay Celia dahil hindi ganun ang pagkakakilala ko sa iyo. Matapang kang tao, pero alam ko na mabuti ang iyong kalooban. Nako, sinabi mo pa, Man Severino. Napakabait talaga niyang si Sir Rodrigo. Minsan nga kapag kailangan ko ng pera ay hindi na ako nagdadalawang salita. Kapag lumalapit ako sa kanya, napakadali niyang hinga ng tulong. Saka, marami rin siyang charity na tinutulungan. Meron din siyang mga scholar at 2 sa mga yon ang nakapagtapos na ng kolehiyo. Nakakatuwa namang marinig ang mga yan. Hindi na ako nagtataka kung bakit ka binihiyaan ng Diyos dahil alam niya na maging ikaw ay magiging biyaya sa mas nakararami. Maraming salamat po, Mang Severino. Alam ko kasi ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya ginagawa ko ang lahat ng to para makapagbigay ng tulong sa paraan na alam ko at kaya ko. Nang natapos na kaming mag-almusal, ay agad kaming nagsimulang maglakad papunta sa kuweba kung saan ko itinago noon ang aking ginagamit na agimat kapag nakikipaglaban ako
sa mga aswang. Palabas na kami ng baryo nang may mga taong humabol sa amin. Ang akala ko ay kung bakit, pero mas nais lang pala nilang magpasalamat sa akin dahil nagbalik ako sa aming baryo. Labis ang kasiyahan ko dahil nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga muka. May mga nagsabi pa nga sa akin na gabi-gabi silang nagdadasal na bumalik na ako roon dahil ako lang ang kilala nila na may kakayahang humarap at makipaglaban sa mga aswang. Nangako ko sa mga tao na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang bumalik ang kapayapaan sa aming baryo. At nang sabihin ko yon, ay mas lalo silang natuwa. Matapos yon, ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Nang pumasok na kami sa kagubatan, ay doon na nagsalita si Manang Celia. Hindi ako makapaniwala, sir, na napakaraming tao pala ang humahanga sa inyo rito. Nakakatuwang malaman na ang amo ko pala ay isang bayani na nakikipaglaban sa mga aswang. Totoo yan sinabi mo, Celia. Marami talaga ang humahanga rito kay Rodrigo. Hindi lang humahanga, kundi mataas din ang respeto naming lahat para sa kanya. Hindi biro, yung halos ialay niya na ang buhay niya para sa aming lahat sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Naging mabuti rin kasi kayong lahat sa akin, Man Severino. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mag-ina ko nung dito pa kami nakatira. Kaya nang matutunan kong makipaglaban sa mga aswang, sa tulong ng aking lolo, ay nangako ko sa akin sarili na gagamitin ko ang kaalaman na yon para protektahan kayong lahat. Pero sa totoo lang, ayoko na sanang bumalik pa kami rito ni Makisig. Hindi dahil sa meron akong hinanakit, kundi ayoko nang magulo ang aming buhay sa Maynila. Naiintindihan kita. Kahit ako, kung may kakayahan lang sana akong mamili, ay mas gusto ko ang tahimik na buhay. Lahat naman tayo ay ganun ang ninanais. Pero ako, ayos lang sa akin na maging magulo ang mundo ko. Kung ikaw ang gugulo nun, Severino. Manang, kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Ang tanda nyo na pero parang sobrang harot nyo pa. Aba, wala sa edad ang paghaharot, sir. Oo na. Bahala ka na sa buhay mo, Manang. Matanda ka na, kaya alam mo na ang ginagawa mo. Nagpatuloy na kami sa aming paglalakad, papunta sa kuweba. Mas mataas na ang sikat ng araw, kaya ramdam ko na ang masakit na init ng araw sa aking balat. Pinagpapawisan na rin kami dahil mahigit kalating oras na kami na naglalakad. Malayo pa ba tayo? Pwede bang magpahinga na muna tayo, sir? Sinabi ko naman sa inyo kanina na mahabang lakarin ang gagawin natin Hindi ka naman kasi nakinig sa akin. Ang akala ko kasi nagbibiro lang kayo, sir, para hindi ako sumama. Hindi ko akalain na totoo palang malayo. Huwag kang mag-alala, Celia. Medyo malapit naman na tayo. Siguro mga 20 minuto na lang. Saka, gusto mo ba na pag-uwi natin sa bahay imasahe ko ang iyong mga paa? Hindi mo na itatanong. Kilala ko sa baryo namin na magaling na manggagamot at manghihilot. Aba, hindi ko tatanggihan ang alok mo na yan, Severino. Pero, pwede bang wag lang ang mga paa ko ang imasahe mo, kundi pati na rin ang buong katawan ko? Kung yan ang gusto mo, hindi rin ako tatanggi dyan. Pinigilan kong matawa sa naging pag-uusap ng dalawang matanda na sina Manang Celia at Mang Severino. Nararamdaman ko kasi na nagkakagustuhan na kagad ang dalawang ito sa unang beses na nagkita sila. Wala ako sa posisyon para pigilan ang kanilang nararamdaman, kaya hinayaan ko na lang silang dalawa. Hindi nagtagal ay narating na nga namin ang harapan ng kuweba na aming pupuntahan. Sandali akong huminto habang nasa magkabila ang gilid ko ang aking mga kasama.
Sa totoo lang, hindi ko akalain na babalik ako sa lugar na to para kunin ang agimat na inakala kong hindi ko na kailangan. Pero alam naman nating lahat na kailangan mo ang agimat na yon dahil malakas na uri ng aswang si Lazaro. Sa tagal ng panahon na hindi kayo nagkaharap, ay sigurado ako na nakapagpalakas siyang muli. Tama ka, Mang Severino. Hindi ko kayang labanan si Lazaro nang wala ang aking agimat. Nauna akong pumasok sa loob ng kuweba, habang nakasunod naman sa likuran ko sina Mang Severino. Maraan ang aking paglalakad dahil may parte ng daan sa kuweba na may malalaking bato. Noon, bago kami umalis ni Makisig sa baryong yun, ay itinago ko sa loob ng kuwebang yun ang aking agimat at nangako ko na hindi ko na yun kukunin doon. Ipinagdasal ko na kung sakaling merong makakahanap sa agimat ko ay yung taong karapat-dapat at may hangarin na ipagtanggol ang aming baryo mula sa mga aswang. Nang narating na namin ang dulo ng kuweba, ay lumapit ako sa isang malaking puting bato. Nasa ilalim nun ang aking agimat. Ngunit habang nakatingin ako sa bato, ay napakunot ang aking noo. Bakit, Rodrigo? May problema ba? Yung bato, kung saan ko po itinago ang agimat. Sa tingin ko, ay nagalaw siya ng kaunti. Kahit matagal ko nang hindi nakikita yan, ay tandang-tanda ko pa rin kung paano ko yan iniwanan noon. Sa tingin ko, ay normal lang naman na gumalaw yan, lalo na't napakatagal ng panahon ang lumipas. May ilang lindol din na dumaan dito, kaya hindi pwedeng hindi yan maiiba ng pwesto. Kinakabahan akong lumod at maraan kong hinawakan ang bato gamit ang dalawa kong kamay. Iniangat ko ng dahan-dahan ang bato at nagimbal ako dahil wala na roon ang aking agimat. Nang ibaba ko sa tabi ang bato, ay hindi makapaniwalang tumingin ako kay Mang Severino. Mang Severino, ang agimat ko, wala na rito. Sigurado ka ba na dyan mo inilagay yun? Sigurado po ako. Hindi po ako pwede magkamali. Inilagay ko pa ngayon sa isang pulang tela. Anak ng putya, saan na yun napunta? Bakit na wala na yun rito? Ikaw lang po ang nakakaalam na dito ko yun itinago. Aba, hindi ko naman yung kinuha. Alam ko na ikaw lamang ang pwedeng gumamit noon. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero baka meron po kayong pinagsabihang tao na nandito ang aking agimat. Wala akong ibang pinagsabihan. Aba teka, sandali. Si Makisig. Ano pong tungkol kay Makisig? Noong nagpunta siya sa bahay ko at nag-usap kami, tinanong niya kung alam ko kung saan mo itinago ang agimat mo. Sinabi ko naman sa kanya kung nasaan dahil anak mo siya. Hindi kaya nagpunta siya rito para kunin yon. Natatandaan ko rin na nung nagpunta siya sa sementeryo para dalawin ang puntod ng nanay niya, ay napakatagal niya bago bumalik sa bahay. May hinala ako na nagpunta siya sa kuwebang ito. Sa mga sinabi nyo, mukhang si Makisig nga ang may hawak ng agimat ko. Pero hindi ba magandang bagay iyon, sir? Ang sabi mo ay ginagamit yon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung ganon, ay merong magagamit si Makisig laban sa mga aswang na dumukot sa kanya. Hindi alam ni Makisig kung paano gamitin ang agimat na yon. Kailangan pandasalan yon para magising ang kapangyarihan nun. Lalo na at napakatagal nang hindi yun nagagamit. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung si Makisig nga ang may hawak sa agimat. Maaari na may ibang tao na nagpunta rito at nakakita sa agimat. O pwede ring hawak yun ni Lazaro. Kung paano niya nalaman na kinaroroonan ng aking agimat, ay hindi ko na alam. Sa tingin ko, ay si Makisig talaga ang may hawak ng agimat mo, sir. Paano ka naman nakakasiguro na nasa kanya ngayon? Bahagyang yumuko si Manang Celia at meron siyang kinuwang bagay sa lupa.
ipinakita niya yun sa amin. Isa yung balat ng bubblegum. Oh, anong meron sa balat ng bubblegum na yan? Hindi mo ba alam, sir? Ito ang paboritong bubblegum ni Makisig. Sa bagay, wala ka nga palang masyadong alam sa mga paborito ni Makisig. Sige lang, Manang. Ipaalala mo palalo sa akin kung gaano ko kawalang kwentang tatay. Ay, hindi naman, sir. Hindi naman sa ganun ang ibig ko sabihin. Pero itong balat ng bubblegum na ito, ang patunay na nagpunta nga rito si Makisig, hindi ba? Tama ka, Manang. Kung ganun, malinaw na hawak nga ni Makisig ang aking agimat. Maganda na nasa mabuting kamay ang bagay na yon. Pero ang problema ko lang ay wala akong magagamit na agimat sa paghaharap namin ni Lazaro. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang labanan siya gamit ang aking sariling lakas at kakayahan. Kaya mo ba siyang talunin kahit wala sa iyo ang agimat mo? Sa totoo lang man, Severino, hindi ko rin po alam. Pero kailangan ko subukan. Buhay ni Makisig ang nakasalalay dito. At kailangan kong ipakita sa anak ko sa pagkakataon na ito na mahalaga siya sa akin at mahal na mahal ko siya. Halina po kayo. Umalis na po tayo rito. Bumalik na tayo sa baryo dahil kailangan ko pang magsanay. Hindi na kami nagtagal sa loob ng kuweba at magkakasama na kaming lumabas doon. Habang naglalakad kami palabas ng kuweba, ay walang ibang nasa isip ko kundi si Makisig. May kaba akong naramdaman dahil kailangan kong labanan si Lazaro nang hindi umaasa sa agimat. Pero wala na akong pakialam pagdating sa bagay na yon dahil ang tanging hangad ko ay ang mailigtas ang anak ko mula sa kapahamakan. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Severino, ay agad akong nagsimulang magsanay sa pakikipaglaban gamit ang itak. Ginawa ko yun sa likod ng kubo. Kailangan ko pa rin kasing magsanay dahil matagal akong hindi nakipaglaban sa mga aswang. Dapat ay masiguro ko na magtagumpay ako dahil kapag natalo ako ay paniguradong kamatayan din ang sasapitin ng aking anak. At hindi ako papayag na nagawa kong protektahan noon ng ibang tao, pero hindi si Makisig. Inabot ako ng halos 1 oras bago ako nagdesisyon na magpahinga muna. Tagaktak na ng pawis ang aking buong katawan at habol ko na ang aking paghinga. Pagpasok ko sa bahay ni Mang Severino, ay nagulat ako nang makita ko na minamasahe ni Mang Severino ang likod ni Manang Celia. Nakadapa ito sa mahabang upuan at halos tumirik ang mga mata niya habang hinahagod ni Mang Severino ang kanyang likod. Grabe, Severino. Sobrang sarap mo palang magmasahe. Halos maduling na ako sa sobrang sarap. Sinabi ko naman sa iyo, Celia. Masarap talaga ako, masarap talaga ako magmasahe. Pero ayos na ba ang diin ng pagmamasahe ko sa iyo? Medyo diinan mo pa para mas maramdaman ko ang mga kamay mo, Severino. Yan, ganyan nga, Severino. Grabe, ang sarap talaga. Ang galing mo. Pero alam mo bang may isang bagay na mas magaling pa akong gawin? Hala, ano yon? Parang natatakot naman akong malaman, Severino. Huwag kang matakot, Celia. Sigurado ko na mas masasarapan at mas magugustuhan mo yon. Nagulat ang dalawang matanda nang tumikhim ako bigla. Pinutol ko na ang kanilang pag-uusap dahil alam ko kung saan na yon papunta. Ay, Rodrigo, ikaw pala. Tapos ka na ba sa pagsasanay mo? Opo, magpapahinga na po muna ako. Ano po ba yung sinabi niyo na bagay na mas magaling kayo, na mas masasarapan at magugustuhan ni Manang Celia? Ang ibig ko sabihin doon ay ang pagluluto ko. Hindi ba? Masarap ako magluto, lalo na ng tinola. Yun po ba talaga ang tinutukoy niyo, Mang Severino?
Abay, oo naman. Bakit? May ibang bagay pa ba akong kayang gawin na masasarapan si Celia? Kundi ang lutuan ko lang naman siya ng masarap na pagkain. Mabuti naman po at malinaw tayo rito. Ano ba kasing iniisip mo, sir? At para kang investigador ko magtanong. Alam ko na ang iniisip mo, sir, ha? Ikaw, ha? Masyadong madumi ang isip mo. Natawa na lang ako sa sinabing yun ni Manang Celia. Doon ko napagtanto na tama lang na isinama ko siya roon dahil nagkakilala sila ni Mang Severino. Isa pa, sa kabila ng hindi magandang pinagdadaanan ko at sa napakabigat na problemang daladala ko, ay nagagawa ko pa ring tumawa ng dahil sa dalawang matanda na kasama ko. Sa mga sumunod na araw, ay mas dinalasan ko pa ang aking ginagawang pagsasanay upang masiguro ko na magiging matagumpay ang misyon ko na iligtas ang anak kong si Makisig. Tinanggap ko na kailangan kong harapin at labanan si Lazaro nang wala akong ginagamit na agimat. Alam ko na malaki ang posibilidad na matalo ko, pero wala na akong pakialam pagdating sa bagay na yun. Ang importante lang sa akin ay ang mailigtas ang anak ko at kahit mamatay pa ako sa pakikipaglaban. Napansin ko rin na mas naging malapit sa isa't isa sina Manang Celia at Mang Severino na ikinatuwa ko naman. Isang hapon, katatapos ko lang magsanay, nakaupo ako sa katawan ng nakatumbang puno sa likod ng bahay ni Mang Severino habang pinagmamasdan ko ang unti-unting paglubog ng araw. Kulay kahil ang kalangitan ng sandaling yon. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Mang Severino. Tapos ka na bang magsanay? Opo, bukas naman po, Mang Severino. Maaga akong nagluto ng hapunan. Kung gusto mo, ay pwede na tayong kumain. Maya-maya na lang po ako kakain. Pwede naman po kayong mauna na ni Manang Celia. Kung ganon, ay mamaya na lang din kami kakain. Mas maganda kasi na magkakasabay tayo maghapunan. Kanina pa pala kita tinitignan dito. Mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Hindi po kasi maalis-alis sa isip ko si Makisig. Hindi ko po alam kung ano na ang lagay niya sa kuta ng mga aswang. Kung kumakain ba siya ron o sinasaktan siya ni na Lazaro. Kahit ako, ganyan din ang palaging iniisip. Kaya nagdadasal ako bago matulog na sana ay magtagumpay ka sa pagliligtas mo sa iyong anak. Maraming salamat po, Mang Severino. Malaking bagay po talaga ang pagdadasal. Sigurado rin ako na hindi lang tayo ang nagdadasal para sa kaligtasan ni Makisig. Sigurado ako na lahat ng tao dito sa baryo natin ay ipinagdadasal ang anak mo. Pero malapit na pala ang kabilugan ng buwan. 3 gabi na lamang ang bibilangin natin. Kaya nga po hindi na po ako makapaghintay na sumapit ang gabing yon. Pero sa tingin mo ba, kaya mo nang labanan si Lazaro kahit wala sa iyo ang agimat? Natatandaan ko kasi kung gaano kalakas ang agimat na yon. Walang aswang ang nakakaligtas sa iyo basta't nakasabit yon sa leeg mo. Sa totoo lang, Mang Severino, ay ito ang laban na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako o hindi. Bukod sa wala sa akin ang agimat ko, ay matagal din akong hindi nakipaglaban sa mga aswang. Kumbaga para akong kinalawang na itak dahil matagal na hindi na nagamit at kailangang hasain muli. Ang tanging pinangahawakan ko na lang sa ngayon ay ang pananampalataya ko sa Panginoong Diyos na hindi niya kami pababayaan ng aking anak. At huwag mo rin kakalimutan ang isa mo pang sandata. At yun ay ang pagmamahal mo sa anak mo bilang isang ama. Naniniwala ko na ang pagmamahal mo kay Makisig ang magliligtas sa inyong dalawa. Tama po kayo, Mang Severino. Kaya nangangako po ako na kapag nailigtas ko na si Makisig at kung papalarin na dalawa kaming mabubuhay,
ay gagawin ko ang lahat para bumawi sa kanya. Napakarami ko talagang pagkukulang sa anak ko. Nawalan ako ng oras sa kanya nang dahil sa kagustuhan ko mabigyan siya ng maayos at maginhawang buhay. Akala ko kasi ay sapat na yun para maramdaman niya ang pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi pala. Kailangan pa rin pala niya ng oras at atensyon ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Sigurado ko na nasa panig mo ang ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo bibiguin. Mangyayari ang lahat ng sinabi mo. Makakabawi ka pa kay Makisig. Kahit paano, ay lumakas ang loob ko sa sinabing yon ni Mang Severino. Nang iwanan niya ako sa likod ng bahay, ay nanatili muna ako roon ng ilang minuto. Hinintay kong tuluyang lumubog ang araw bago ako pumasok sa loob ng bahay. Kinagabihan, habang natutulog ako, ay dinalaw na naman ako ng isang hindi magandang panaginip. Sa pagkakataong yon, ay si Makisig naman ang nakita ko. Walang buhay siyang nakahandusay sa lupa habang yakap ko siya. Duguan ang kanyang katawan at puno ng sugat. Umiiyak ako at halos mabaliw na ako. Hanggang sa biglang bumukas ang mga mata ni Makisig. Galit na galit ang kanyang itsura. Bigla niya akong sinakal at sumisigaw niyang sinabi na kasalanan ko kung bakit siya namatay. Sinabi niya na wala akong kwentang tatay dahil hindi ko siya nagawang iligtas. Nang magising ako sa panaginip na yon, ay napabalikwas ako ng bangon. Nanginginig ang aking katawan at pakiramdam ko ay totoo ang panaginip na yon. Nagtungo ako sa kusina para uminom ng tubig. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Hanggang sa lumabas muna ako ng bahay, dala ang lighter at sigarilyo. Habang nakatayo ako sa labas, ay nanigarilyo ko. Hindi nagtagal ay may naramdaman akong kakaiba sa aking paligid. Naging maalinsangan bigla ang hangin. Bumigat ang pakiramdam ko at sinundan yon ng pagtaas ng balahibo sa aking braso. Hanggang sa may nakita akong bulto ng tao na papalapit sa akin. Pero nang ilang metro na lamang ang layo nun sa akin, ay napagtanto ko na hindi yun isang tao, kundi isang aswang. Tumiim ang bagang ko nang malaman ko na ang aswang na yun ay walang iba, kundi ang pinuno ng mga ito na si Lazaro. Isa siyang uri ng aswang na may malaking pangangatawan at itsura nakakatakutan ng kahit na sinong tao. Ang mga kuko niya ay matutulis na parang patalim at ang mga ngipin niya ay maihahalin tulad sa malalaking ngipin ng isang lagari. Namumula ang nanlilisik niyang mga mata. Huminto siya ilang metro ang layo mula sa akin. Walang hiya ka. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Tapusin na natin ito ngayon, Lazaro! Huwag kang masyadong magmadali, Rodrigo. Tandaan mo na hawak ko ang buhay ng iyong anak. Kayang-kaya kong magpadala ng mensahe sa mga alagad ko na nagbabantay sa kanya kahit nandito ako. Kayang-kaya kong sabihin sa kanila na patayin nila si Makisig kapag may ginawa ka na hindi ko magugustuhan. Hayop kang diablong buwang ka. Ganyan ka na ba talaga kaduwag? Kailangan mo pandukutin ang anak ko para lang hindi ka masaktan. Lumabang ka ng patas, demonyo ka! At sa'yo pa talaga nang galing ang salitang lumaban ng patas. Gayong pinatay mo ang anak ko nang walang kalaban-laban. Dapat lang sa anak mo na patayin. Dahil marami na siyang pinatay ng mga inosenteng tao. Kayo ang pumapatay sa mga walang kalaban-laban. Kaya kahit konting pagsisisi, ay wala akong nararamdaman nang patayin ko ang demonyo mong anak. Hayop ka! Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang ginawa mo sa anak ko. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit
na nararamdaman ko bilang ama na nawalan ng anak. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi mo ako kagaya, bibigyan kita ng pagkakataon na iligtas si Makisig. Sa darating na pagbilog ng buwan, magtungo ka sa kuta namin sa panan ng bundok. Doon tayo maghaharap para sa huling laban. Kapag natalo mo ko, maililigtas mo ang iyong anak. Pero kapag ikaw naman ang natalo, papatayin ko siya sa paraang kahit sa panaginip ay hindi mo na naisin na masaksiyan. At tandaan mo, Rodrigo, dapat ay ikaw lang ang mag-isang magtutungo sa aming kuta. Kailangan mong patunayan ang lakas at galing mo sa akin nang hindi ka umaasa sa tulong ng iba. Aasahan ko ang iyong pagdating, Rodrigo. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Lazaro bago siya mabilis na nawala sa aking paningin. Unti-unting nawala ang kanyang presensya at alam ko na sa sandaling yon ay nakalayo na si Lazaro. Hayop ka, Lazaro! Subukan mo lang na may gawing hindi maganda sa anak ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Paulit-ulit ko yung isinigaw hanggang sa nagising na ang ilang mga tao at sumilip sa bintana ng kani-kanilang mga bahay. Maya-maya pa ay nag-aalalang lumabas sina Mang Severino at Manang Celia. Tinalalayan nila ako papasok sa kubo. Pinaupo nila ako at inabutan ako ni Manang Celia ng isang baso ng tubig. Uminom ka na muna, sir, para kumalma ka. Ano ba nangyari? Bakit sumisigaw ka sa labas? Si Lazaro. Nagpakita siya sa akin, Mang Severino. Sa tingin ko, ay siniguro niya na alam ko ang gagawin ko para mailigtas ko si Makisig. Gusto ko na siyang patayin kanina, Mang Severino. Gusto ko na siyang labanan, pero hindi ko magawa. Dahil hawak niya ang anak ko. Sa ngayon, ay wala tayong magagawa, kundi ang sundin kung ano ang gusto niya. Baka kapag gumawa tayo ng hakbang na labag sa kagustuhan ni Lazaro, ay kung anong gawin niya kay Makisig. Yun ang ayaw nating mangyari. Alam ko naman po yun. Hindi ko lang talaga napigilan ang emosyon ko nang nakita ko si Lazaro. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Konting paghihintay na lang at maililigtas mo na ang iyong anak. Naniniwala ko na magtatagumpay ka, Rodrigo. Meron o wala ka bang gamit na agimat? Doon ko palang ininom ang tubig na ibinigay sa akin ni Manang Celia. Sa utak ko ay tumatakbo ang napakaraming tanong. Sa totoo lang ay hindi ako sigurado kung magtatagumpay ba ako na iligtas si Makisig. At nang sandaling yon ay ipinagpasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran naming mag-ama. Dahil nalalapit na ang araw ng pagtutuos namin ni Lazaro, ay mas pinaigting ko pa ang aking ginagawang pagsasanay. Mas pinalakas ko rin ang aking katawan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay gaya ng troso at malalaking mga bato. Nang sumapit na ang araw na aking hinihintay, ay mas pinili kong ipahinga ang aking katawan upang pagsapit ng gabi ay nasa kondisyon na ako para sa laban na magdidikta ng mangyayari sa amin ng aking anak. Maghapon akong natulog upang mag-ipon ng lakas. Hinayaan lang ako ni Mang Severino dahil alam nila na yun naman talaga ang dapat kong gawin. Madilim na nang magising ako mula sa mahabang pagkakatulog. Naging epektibo naman ang ginawa ko na yon dahil naramdaman ko na masigla ang aking katawan. Habang kumakain ng hapunan ay tahimik lang ako. May kaba at takot sa aking dibdib. Pero pilit ko yung itinataboy dahil alam kong walang espasyo ang ganong pakiramdam sa akin. Sa pagkakataon na yon, ang mga ganong emosyon ay hindi makakatulong para sa misyon ko sa gabing yon. Nga pala, Rodrigo.
Habang tulog ka kanina, ay dumaan dito si Kapitan. Ang sabi niya, ay kinausap niya ang ilang kalalakihan dito sa baryo natin. May ilan na nais kang samahan at tulungan sa laban mo ngayong gabi. Pakisabi po kay Kapitan at sa mga nais na sumama sa akin. Maraming salamat. Pero malinaw po na sinabi sa akin ni Lazaro ay dapat mag-isa lang daw akong magpupunta sa kuta nila. Ayoko pong suwayin kung ano ang gusto ng hayop na aswang na yun. Dahil kayo na rin ang nagsabi na hawak niya ang buhay ng anak ko. Pero sir, kaya mo ba talagang labanan ng mga aswang nang ikaw lang at walang tutulong sa'yo? Noon pa man ay nakikipaglaban na ako sa mga aswang ng ako lang. Hindi na ito bago sa akin, Manang Celia. Ang kaibahan nga lang ngayon ay wala akong gamit na agimat. Pasensya ka na, sir. Kung tanging pagdadasal lamang ang may aambag ko sa laban mo. Kung kaya ko nga lang sanang makipaglaban sa mga aswang, ay tutulungan sana kita. Ayos lang yun, Manang. Malaking bagay na para sa akin ang mga dasal ninyo. Pero Manang, meron sana akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun, sir? Sabihin mo. Hindi ko kasi alam kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Hindi, sir. Alam ko na ang sasabihin mo. Makinig ka sa akin, Manang. May posibilidad na mamatay ako ngayong gabi. Pero gagawin ko ang lahat para makaligtas at mabuhay si Makisig. Kung hindi na ako makakabalik, ay ikaw na ang bahala sa anak ko. Alagaan mo ang anak ko para sa akin. Sir, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Sigurado ako na makakabalik pa kayo ritong dalawa ni Makisig ng buhay. Yan din ang gusto kong mangyari, Manang. Pero wala pa yung kasiguraduhan. Basta kung ano man ang mangyari sa akin, ay ikaw nang bahala sa anak ko. Alam ko nasa mabuti siyang kamay sa'yo. Mangako ka sa akin, Manang Celia. Naluluwa na tumango si Manang Celia. Matapos yun, ay kay Mang Severino naman ako humarap. Namamasana ang gilid ng mga mata niya at halatang pinipigilan niya ang pag-iyak. Tanging tango na lang ang nagawa ni Mang Severino dahil ramdam ko na kapag nagsalita siya ay tuluyan ng papatak ang mga luha niya. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na ako sa bahay ni Mang Severino. May dala akong itak na nakasabit sa aking bewang. Meron din akong patalim na nakasuksok sa gilid ng aking pantalon. Mag-isa akong naglakad papasok sa gubat. Bilog na bilog ang buwan na parabang tinatanglawan niya ang aking dinadaanan. Panay ang dasal ko na sana ay maging matagumpay ako sa pagliligtas sa aking anak. Ipinagdasal ko rin na hindi sinaktan ni na Lazaro si Makisig. Hindi nagtagal ay natanaw ko na ang isang kuweba na nasa paanan ng bundok. May mga aswang na nagbabantay sa labas ng kuweba. Matapang akong naglakad palapit sa kuweba at agad na naalerto ang mga aswang nang makita ko. Umangil sila na parabang anumang sandali ay handa silang atakihin ako. Huminto ako ng ilang metro mula sa mga aswang. Tawagin niyo ang pinuno niyo. Sabihin niyo na nandito na ako. Mula sa kuweba ay lumabas si Lazaro. May nakakalokong ngisi na nakapaskil sa kanyang muka. Hindi na kailangan dahil nandito na ako. Kanina pa kita hinihintay, Rodrigo. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to, Lazaro. Tapusin na natin ang dapat ay matagal na nating tinapos. Masyado ka namang nagmamadaling mamatay, Rodrigo. Ayaw mo bang makita mo muna ang anak mo sa loob ng kuweba para masiguro mo na hawak talaga namin siya? Matiim kong tinignan ang aswang na si Lazaro. Pilit kong binasa ang mukha niya kung meron ba siyang binabalak na hindi maganda. Kaya gusto niya akong pumasok sa loob ng kuweba para makita ang anak kong si Makisig. Pero naisip ko na wala akong mapagpipilian kundi ang maniwala sa kanya.
Isa pa, matagal ko nang gustong makita ang anak ko para makita ko ang kalagayan niya. Sige, pumapayag akong pumasok sa kuweba. Gusto kong makita ang anak ko. Sumunod ka sa akin. At tandaan mo, hindi ka maaaring gumawa ng hindi ko magugustuhan. Maglalaban lang tayo sa udyat ko. Tumalikod si Lazaro at naglakad siya papasok sa loob ng kuweba. Agad akong sumunod sa kanya. Nakahawak ang isa kong kamay sa puluhan ng itak upang kung sakaling may hindi inaasahang mangyari ay handa ako. Kahit paano ay may liwanag sa kuweba mula sa mga sulo ng apoy na nasa gilid ng aming dinadaanan. Malamig sa loob pero tumatagaktak ang pawis ko nang dahil sa kaba. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa dulo ng kuweba. Mas maraming sulo ng apoy doon at agad kong nakita ang isang binata na nakatali ang mga kamay sa likod. Nakaupo siya sa isang sulok ng kuweba. May nakasaklob na itim na tela sa kanyang ulo. Hanggang sa humarap sa akin si Lazaro. Yun ang anak mo, Rodrigo. Siguro naman ay naniniwala ka na buhay pa siya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong makita ang mukha niya para masiguro ko na si Makisig nga yan. Pumapayag akong lapitan mo siya at alisin ang saklob sa kanyang ulo. Nilagpasan ko si Lazaro. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ako sa taong nakatali. Nanginig ang mga kamay ko habang papalapit yun sa itim na tela. Nang nahawakan ko na ang tela, ay mabilis ko yung hinila. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi yun si Makisig, kundi isang aswang. Malakas na umangil ang aswang. Kusang gumalaw ang mga kamay ko. Hinugot ko ang itak at itinarak ko yun sa mismong noo ng aswang na agad niyang ikinamatay. Galit na galit akong humarap kay Lazaro na sa sandaling yun ay humahalakhak ng malakas. Hayop ka talaga! Nasaan ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko! Gusto mo bang malaman ang totoo? Oo. Nagawa nga namin siyang dukutin at dalhin sa kuwebang ito. Pero kanina lang ay nagawa niyang makatakas sa dahilang hindi namin alam. Bigla na lang siyang naging malakas at nagawa niyang patayin ang ilan sa aking mga alagad. Kaya kung mapapansin mo, ay kakaunti na lang ang mga aswang na nandito. Pero kahit kakaunti na lang kami, ay sigurado ko na sapat na ang dami namin para patayin ka, Rodrigo. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ilabas mo siya! Bingi ka ba? O hindi ka lang talaga nakikinig sa mga sinasabi ko? Tinakasan niya kami at sa ngayon ay wala akong ideya kung nasaan ang anak mo. Pero huwag kang mag-alala, Rodrigo. Dahil pagkatapos ka namin patayin, ay hahanapin namin ang anak mo at siya ang isusunod namin para magsama na kayong dalawa sa impyerno. Mula sa iba't ibang parte ng kuweba ay lumabas ang mga aswang. Nanlilisik ang mga mata nila at umuungol sila na para bang isang mabangis na hayop. Napaatras ako. Naging malinaw sa akin na isang patibong ang lahat. Dinala ako ni Lazaro sa loob ng kuweba dahil alam niya na hindi ako makakalaban kung limitado ang lugar na aking magagalawan. Hindi ako sanay na makipaglaban sa ganung lugar. Dagdag pa na wala sa akin ang aking agimat. Pero sa kabila ng maliit na pag-asang mananalo ako, ay hindi pa rin ako pinanghinaan ng loob. Sa hudyat ni Lazaro ay sumugod sa akin ang mga alagad niyang aswang. Malakas siyang humahalakhak at pinapanood niya ang ginagawa kong pakikipaglaban.
Dalawang aswang ang unang nakalapit sa akin. Susunggaban sana nila ako ng sabay, pero mabilis akong umilag. Nagkaumpugan ang muka ng dalawang aswang at sinamantala ko ang pagkawala nila sa pokus. Ang isa ay ginilitan ko kagad sa leeg at ang isa naman ay sinaksak ko sa dibdib. Naging sunod-sunod na ang pag-atake ng mga aswang sa akin. Pinilit kong labanan sila kahit wala akong inaasahang agimat na magpapalakas sa akin. Pero kahit na anong pag-iingat ang gawin ko, ay may ilan pa rin na nagagawa akong sugatan. May isa na nakagat ako sa balikat at may isa na nagawa akong makalmot sa dibdib. Ganyan nga, Rodrigo. Lumaban ka. Huwag ka agad susuko. Ipakita mo na hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang pinakamagiting na manunugis na nakilala ko. Humanda ka, hayop ka. Kapag naubos ko na ang mga alagad mo, ikaw naman ang isusunod ko! Hindi ako makapaniwala na nagagawa mo pang sabihin yan kahit sugatan ka na. Humina ka na ba? Dahil sa tagal ng panahon na hindi ka nakikipaglaban sa mga kagaya namin. Noon naman ay hindi ka nasusugatan ng mga aswang. Inalis ko muna ang aking atensyon kay Lazaro at nag-focus muna ako sa mga alagad niya. Kahit walang tigil ang kanyang bibig sa pangmamaliit sa akin, ay patuloy pa rin akong nakipaglaban sa kanyang mga alagad. Sa loob ng ilang minuto ay marami-rami na ang aswang na aking napatay. Alam ko na hindi ako maaaring magtagal sa loob ng kuweba. Kailangan kong lumabas dahil mas makakakilos ako ng maayos kung nasa malawak akong espasyo. Kaya habang abala ako sa pakikipaglaban, ay tinitignan ko si Lazaro dahil nakatayo siya sa daan palabas ng kuweba. Kailangan kong maghintay ng magandang pagkakataon para makalabas na ako sa lugar na yon. Nang naglakad na si Lazaro palapit sa akin, ay alam ko na makikisali na siya sa pakikipaglaban. Kaya naman, inihanda ko ang sarili ko. Kahit abala ako sa pagdepensa at pag-atake sa mga aswang, ay nakatingin pa rin ako sa kanya. Hanggang sa ilang dipa na lamang ang layo ni Lazaro mula sa akin. Malayo na rin siya sa daan palabas ng kuweba. Mabilis akong tumakbo papalapit kay Lazaro at malakas ko siyang itinulak. Nang matumba siya, ay walang lingon-likod kong tinahak ang daan palabas ng kuweba. Habulin niyo si Rodrigo! Ibalik niyo siya rito! Patuloy ako sa mabilis na pagtakbo. Dinig na dinig ko ang mga yabag ng aswang na nasa likuran ko. Kahit paano ay nagkaroon ako ng pag-asa nang matanaw ko na ang bukana ng kuweba. Mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. Pero nang malapit na akong makalabas, ay biglang lumitaw si Makisig sa labas ng kuweba. May hawak siyang kawayan na may matulis na dulo. Kahit siya ay nagulat nang nakita niya ako. Bumagal ang aking pagtakbo hanggang sa nagawa na akong masunggaban ng mga aswang mula sa aking likuran. Padapa akong bumagsak sa lupa at napasubsob pa ako. Sinimulan na akong atakihin ng mga aswang. Kinagat at kinalmot nila ang aking likod. Pero hindi naalis ang mata ko sa aking anak. Tay! Tumakas ka na, anak! Umalis ka na! Kaya ko na to! Iligtas mo ang sarili mo! Ngunit hindi ako pinakinggan ni Makisig. Bagkus ay tumakbo siya palapit sa akin at sinimulan niyang atakihin ang mga aswang gamit ang hawak niyang matulis na kawayan. Doon ko na nakita ang aking agimat na nakasabit pala sa leeg ni Makisig. Habang pinanonood ko ang pagpatay niya sa mga aswang na umaatake sa akin, ay nakita ko na nakapaloob sa kanya ang kapangyarihan ng agimat. Hindi ako makapaniwala
Hindi ko kasi matandaan na itinuro ko kay Makisig kung paano dadasalan ang agimat para mapasa kanya ang kapangyarihan nun. Nang nagawa ng patayin ni Makisig ang lahat ng mga aswang, ay tinulungan niya akong tumayo. Inalalayan niya ako hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas ng kuweba. Pinaupo niya ako sa tabi ng isang puno. Tay, ang dami niyo pong sugat. Ayos lang ako, anak. Hindi ako mamamatay sa mga sugat na to. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi po, Tay. Pero itinali po nila ako sa loob ng kuweba at palagi pong sinasabi sa akin ni Lazaro na papatayin niya ako sa harapan mo. Salamat sa Diyos dahil nagawa mo makatakas, anak. Tama nga ang hinala namin na nasa iyo ang aking agimat. Tinanong ko po kasi, Tay, si Mang Severino kung saan niyo po itinago ang agimat. Pero hindi ko po sinabi sa kanya na bala ko tong kunin kasi gusto ko nga po labanan ng mga aswang nang malaman ko po na sumasalakay na naman sila sa baryo natin. Mabuti na lang po, Tay, at natatandaan ko ang dasal na ginagawa niyo rito para mapalabas ang kapangyarihan nito. Pero nakailang subok din po ako bago po ako nagtagumpay. Magsasalita pa sana ako, pero lumabas na si Lazaro mula sa kuweba. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang napakalakas niyang halakhak. Napakagandang tagpo naman ito. Mag-ama na nagmamahalan. Yan ang ninakaw mo sa akin nang patayin mo ang anak ko, Rodrigo. Pero mas mabuti na bumalik dito ang anak mo para magawa ko na ang plano kong patayin siya sa iyong harapan. Hindi ako papayag na magtagumpay kang hayop ka. Ako ang papatay sa iyo! Tatayo sana ako, pero pinigilan ako ng anak kong si Makisig. May pagtatakang tumingin ako sa kanya. Tay, ako na po makikipaglaban kay Lazaro. Hindi niyo na po kaya sa dami po ng mga sugat niyo. Hindi, anak. Ako ang dapat na tumapos sa kanya. Ibigay mo na lang sa akin ang agimat. Pasensya na, Tay. Pero kailangan ko kayong suwayin ulit. Hindi ako papayag na makipaglaban kayo sa kondisyon niyo ngayon. Kahit gamitin niyo po ang agimat, ay wala pa rin po kayong laban kay Lazaro. Ako po ang dapat na humarap sa kanya. Dahil malakas pa ang katawan ko. Tay, magtiwala po kayo sa akin. Ipapanalo ko po ito para sa ating dalawa at sa baryo natin. Matiin kong tinignan si Makisig at nakita ko sa mga mata niya ang determinasyon at kagustuhan niya na labanan si Lazaro. Napagtanto ko rin na tama ang sinabi niya. Sa kalagayan ng katawan ko ay hindi na ako maaaring lumaban. Kaya sa huli ay nagdesisyon akong hayaan si Makisig na harapin si Lazaro. Ibinigay ko sa kanya ang aking itak upang gamitin niyang sandata. Naglakad si Makisig papunta sa harapan ng aswang na si Lazaro. Pinaikot niya sa kamay niya ang itak. Nagpapatawa ba kayo? Anong laban mo sa akin? Gayong wala ka namang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Titignan natin kung sino ang tutumba sa ating dalawa. Sa bagay, mas maganda na ikaw ang lumaban sa akin para makita ng tatay mo ang pagpatay ko sa'yo, gaya ng ginawa niyang pagpatay sa anak ko sa harapan ko. Malakas na sumigaw si Lazaro bago siya sumugod kay Makisig. Matagumpay naman na naiwasan ni Makisig ang unang pag-atake ni Lazaro. Agad siyang umatake at nagawa niyang tagain sa likod ang pinuno ng mga aswang. Mas lalong nagalit si Lazaro at muli siyang umatake. Muntik nang bumaon sa muka ni Makisig ang mga kuko ni Lazaro. Pero buti na lang ay nagawa niyang umatras. Bumuelo si Makisig at saka siya tumakbo paunahan. Naramdaman ko ang paglukob ng kapangyarihan ng agimat sa kanya. Naging mas mabilis ang pagkilos ni Makisig, kaya hindi na malaya ni Lazaro na malapit na sa kanya.
ang aking anak. Mariin na itinarak ni Makisig ang itak sa tapat mismo ng puso ni Lazaro. Nang hugutin niya ang itak, ay hindi makapaniwalang napaatras si Lazaro habang sapu-sapo ang dibdib. O ano? Bakit parang takot na takot ka na yata? Akala ko ba malakas ka, ha? Bakit hindi pa tumatagal ang laban natin eh? Parang tutumba ka na. Hindi ako papayag na mapapatay mo ko. Muling umatake si Lazaro, pero dahil sa pinsalang kanyang natamo ay bumagal na ang kanyang galaw. Sinalubong ni Makisig si Lazaro at pinadaan niya ang talim ng itak sa leeg ng aswang na nag-iwan ng malalim at mahabang sugat. Bumulwak ang dugo ni Lazaro sa leeg at napaluhod siya sa lupa. Malakas siyang sinipa ni Makisig sa likod na naging dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Patayin mo na siya, anak! Huwag mo nga hayaan na mabuhay pa ang aswang na yan! Maigpit na hinawakan ni Makisig ang itak gamit ang kanyang mga kamay at buong puwersang itinarak niya yon sa likod ng ulo ni Lazaro. Unti-unting nawala ang buhay sa mga mata ni Lazaro hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Masayang lumapit si Makisig sa akin at niyakap niya ako. Tay, nakita niyo po ba yun? Nagawa ko pong patayin si Lazaro. Hindi ko akalain na mahusay ka rin palang makipaglaban, anak. Kanino pa po ba ako magmamana, kundi sa inyo po? Palagi ko po kasi kayong pinapanood kapag nagsasanay po kayo. Pero tay, sorry talaga kung sinuway kita. Kung hindi sana ako nagpunta rito, ay hindi sana mangyayari ang lahat ng yun. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin, anak. Mas mabuti na nangyari ang mga yon para tuluyan ng magwakas ang kasamaan ni Lazaro. Ang importante ay ligtas na tayo at ang ating baryo. At nangangako ko sa iyo, anak, na babawi ako sa iyo sa lahat ng mga pagkukulang ko. Patawarin mo ko, anak. Kung nagkulang ako ng pagbibigay ng atensyon at oras sa iyo. Naluluwang ngumiti si Makisig. Maya-maya pa ay inalalayan niya ako palabas ng gubat. Sa kabila ng napakaraming sugat na aking natamo, ay masaya pa rin ako. Hindi lang dahil ligtas ang anak ko, kundi dahil na rin sa alam ko na yun na ang bagong simula para sa aming dalawa. Napakasaya ni Namang Severino at Manang Celia nang makauwi kaming ligtas ni Makisig. Bago kami umalis ng baryo para bumalik sa Maynila, ay dinalaw muna namin ang libingan ng asawa ko. Tahimik ko siyang pinasalamatan dahil sa lakas na ibinigay niya sa amin. Dinala ko na rin ang agimat dahil alam kong maaari ko yung kailanganin sa hinaharap. Nang makabalik kami sa Maynila, ay ginawa ko ang lahat para bumawi kay Makisig. Binago ko ang araw-araw kong gawain para mabigyan siya ng oras at atensyon. Simula noon ay naging mas maayos at mas masaya ang buhay namin. Dumadalaw paminsan-minsan si Mang Severino para makasama si Manang Celia dahil tuluyan ng umibig ang dalawa sa isa't isa. Natutunan ko na ang pagiging ama ay hindi lang nasusukat sa materyal na bagay na kaya kong ibigay sa aking anak. Doon ko naintindihan na ang pinakamahalagang tungkulin ko bilang tatay ay siguraduhin na hindi kailanman mararamdaman ni Makisig na siya ay nag-iisa.